Tips sa mga empleyado na gustong mag-resign at magnegosyo na lang. Maraming gustong mag-resign at magnegosyo dahil nakikita nila ang mga success stories online. Pero bago ka magdesisyon, ito ang dapat mong paghandaan. Una, dapat may sapat kang ipon para sa isang buwan. Ilang buwan, I mean. Bakit? Dahil sa negosyo, walang kasiguraduhan. Nakikita ka agad, may mga buwan na mahina ang benta. Kung wala kang ipon, baka mapilitan kang isara ang negosyo o mabaon sa utang para lang mabayaran ang renta, kuryente, pagkain at iba pang gastusin. Pangalawa, dapat may malinaw kang negosyo at plano. Hindi sapat na ang naisip mo lang ay gusto kong magnegosyo. Kailangan, alam mo kung anong ibibenta mo, sino ang target mong customer, magkano ang puhunan, magkano ang magiging tubo at kung paano ka makakakuha ng mga suki. Pangatlo, dapat subukan mo muna kung may bibili. Maganda nga ang idea, pero mas mahalaga kung may totoong bibili. Maraming negosyo ang nagsasara, hindi dahil pangit ang produkto, kundi dahil kulang ang customers. Mas mabuting subukan mo muna ito sa maliit na paraan bago ka mag full time. Pang-apat, handa kang kumita ng hindi sigurado sa umpisa. Kapag empleyado ka, may inaasahan kang sweldo sa takdang araw. Kinsenas o katapusan, di ba? Sa negosyo, may araw na malaki ang kita, pero mayroon ding halos walang benta. Kailangang handa ka sa ganitong sitwasyon ng hindi agad sumusuko. Tandaan, ang negosyo ay may kalayaan, pero may kapalit itong responsibilidad at panganib. Hindi araw-araw malaki ang benta, at minsan mas mahaba pang oras ng trabaho kaysa nung empleyado ka. Kung kaya mo, simulan mo muna ang negosyo habang may trabaho ka pa. Kapag napatunayan mong kaya ka na nitong suportahan ng tuloy-tuloy, saka ka magdesisyong mag-resign. Hindi masama ang maging empleyado, pero hindi rin masama ang maging negosyante. Ang mahalaga, handa ka sa landas na pipiliin mo. Ingat!